Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Joven. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. 13 taong gulang pa lamang itong si Joven nang magsimulang pasukin ang mundo ng sugal. Mahusay ito sa larong bilyar. Kaya naman kung saan-saan ito dinadala ng tiyuhin para magsugal. Mahusay sa larong bilyar. Kaya naman kung saan-saan ito dinadala ng tiyuhin para dumayo ng pustahan. Sa paglipas ng panahon, kinilala ang husay ng bata sa lugar. Hanggang sa makilala ito ng isang mayamang negosyante sa bayan. Sinuportahan ito ang hilig ng binata. Hanggang sa humantong sa edad na 25. Sa haba ng panahong naglalaro ito, ang pinakatalo lamang ni Joven, tabla o hindi naman kaya, sasadyain itong ilaglag ang laban. Oh, ayan yung parte mo, Joven, ha? Sa susunod, kung ano ang sasabihin ni boss, susundin mo. Buti na lang nanalo ka. Kung hindi, siguradong lantang gulay kang uuwi. Alam ko kung anong ginagawa ko. Huwag kayong mag-alala. Magtiwala lang kayo sa mga galaw ko. Tansyado ko ang ikot at pitik ng bola. Ayoko lang na ginugulat mo ko ng ganon, Joven. Kamunti ka na tayo sa kalaban kanina. Ang akala ko nga, tinatabla mo na kami. Putya naman, boss. Ano bang akala mo sa akin? Hindi ako malalagay sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil sa tiwala mo. Ngayon pa ba kita ilalaglag? Mahusay ang ginawa mo kanina, bata. Pati ako napatayo sa upuan. Ibang klase ka talagang magpain. Walang mintis. Kinakagat-kagad ng kalaban. Teka, Arnie, naibigay mo na ba ang parte ni Joven? May pasok pa sa trabaho yan bukas. Oh, Papa. Naibigay ko na po. Kaso binawasan ko. Kasi pinabitin niya kayo kanina eh. Estupido! Sinong nagsabi sa iyong bawasan mo ang pera ni Joven? Nanalo tayo. At kahit ano pang gawin ng binatang yan, siya ang naglalaro at hindi ikaw. Ibalik mo ang pera kung ayaw mong lamugin ko ang pagbumuka mo gamit ang takong ito. Oo na, Papa. Yan ka na naman eh. Galit na galit ka. O Joven, heto na. Sa susunod ulit ha. Yan. Sakto. Bayaran pa naman ang matrikula ng kapatid ko. Sige boss, mauna na po ako. O sige, Joven, mag-iingat ka. Panganay sa 3 magkakapatid. Ulila na sa ama. May sakit naman ang ina. Kaya naman ito na lamang ang kumakayod para sa pamilya. Pinagsasabay nito ang trabaho at paglalaro ng bilyar. Sa edad na 25, napagtapos na ni Joven ng kolehiyo ang isa sa mga nakababatang kapatid. Sunod-sunod ang panganganak ng ina. Kaya naman 1 taon lamang ang agwat nilang 3. Tignan mo yung Kuya Ino mo, Hana. Pulis na. Kaya ikaw magsikap ka rin ha. Dahil hindi habang buhay, kakarguhin kita. Pinangangaralan nito ang bunsong kapatid na si Hana. Kuya, di mo na kailangan mag-alala. Sa oras na makabuelo lang ako, magpapahinga ka na din. Saka makakapag-asawa. Ako nang magtutuloy ng pagpapaaral kay Hana. Salamat mga kuya ha. Huwag kayong mag-alala. Pinagbubutihan ko naman po yung pag-aaral eh. Pangako, magtatapos ako ng kurso ko at papasok sa militar kagaya ni Kuya Ino. Hana, tama na ang isang pulis sa pamilya natin. Mamaya, kayo pa yung humuli sa akin tuwing makikipagpustahan ako ng bilyar eh. Alam mo kuya,
Di ko talaga alam kung bakit napakahilig mong magsugal. Ano bang nakukuha mo dyan? Bukod sa delikado, baka makakalaboso ka pa. Baka mamaya, matalo ka at maubos ang lahat ng inipon mo. Alam mo, Ino, hindi naman ako sa sugal nahilig kundi sa bilyar. Nagkataon lang na may pumupusta para maglaro ako. Hindi ko nakasalanan yun. Pero kahit na kuya, illegal pa din yung pagsusugal. Kaya hanggat maaari sana, iwasan mo na yung mga taong yan. Ay nako, mabait na tao yung mga yun. Mukha lang mga sanggano. Pero hindi ako tatablahin nila Boss Martin at ni Arnie. Tandaan mo, sa akin sila kumikita, no? Sa ngayon Manong, pero hindi magtatagal at sa oras na hindi ka na mapapakinabangan ng mga yan, siguradong kangkungan din ang bagsak mo. Kontrolado ko ang sitwasyon, Ino. Huwag ka masyadong nag-aalala. Matulog ka na at bukas unang araw mo bilang pulis. Binabati kita. Sa wakas, pulis na ang kapatid ko. Pag-uusap ng magkapatid, tila itinaga sa bato ang sinabi ni Ino. Minsan isang umaga, habang nagtatrabaho nilapitan ni Arnie si Joven. Boy, may laban ka mamayang gabi. Kaya i-condition mo ang pulso mo ha. Balita ko medyo maabilidad yung kalaban. Parang magikero. Ilang beses na ako nakaharap ng ganyan, Arnie. Kaya huwag kang mag-alala. Kayang-kaya yan, Brad. Sige na, kakasimula pa lang ng trabaho ko Pupunta na lang ako mamaya sa tambayan. Kinagabihan, bago tumuloy sa laban, dumaan ang binata sa presinto upang tignan ang kapatid. Kuya, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba may laro ka ngayon? Wala. Sinisiguro ko lang na nandito ka. Mamaya sundan mo ko at biglang hulihin. Biro lang. Tinignan lang kita. Kung bagay ka sa uniforme mo. Sige na, tutuloy na ako ha. Ikaw na ang bahala kay Hana. Iiwan ko nga pala itong motor ko sa'yo. Ikaw na ang sumundo sa kanya. Mamayang 8:00 pa naman ang uwi nun. Sige kuya, ako na po yung bahala. Pero paano ka naman? Maglalakad ka pa uwi? Hindi, Ino. Dadaan ako kina Arnie. Sige na, mukhang sila na tong paparating Matapos ang pag-uusap ng dalawa, mabilis na tumakbo si Joven papunta sa tabing kalsada. Maya-maya pa, dumaan na ang sasakyan nila Arnie. Ayos, pulis na pala yung utol mo. May lusot na tayo kung sakaling makalaboso. Hoy Arnie, ilabas mo nga sa kalokohan yung kapatid ko. Matinong pulis yan Sa ngayon, oo, matino. Bago pa lang Pero sa oras na magising yan sa kalakaran ng mundong pinasok niya, kakapal din ang kaliskis niyan at magiging buhaya. Anong sinasabi mo? Ayusin mo yung pagsasalita mo sa kapatid ko ha? O baka gusto mong ikaw ang maglaro ngayong gabi? Kalma lang, Joven. Sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Alam mo, pasasalamatan mo pa nga ang araw na ito pagdating ng panahon. Pinalaki kami ng maayos na mga magulang namin. Kaya alam kong hindi magiging kagaya ng sinasabi mo ang kapatid ko. O siya, tama na yan. Joven, kaunting lamig ng ulo. Hindi basta-basta ang kalaban mo ha. Kagaya mo, tabla lang din ang talo. Mag-iingat ka sa isang yon dahil parang may sa demonyo ang paningin pagdating sa paglalaro. Pag-awat ng tiyuhin si Baldo, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bilyaran. Maraming tao ang nakapalibot sa nag-iisang mesa. Bumaba ng sasakyan ng binata. Kinuha ang tako sa loob ng sasakyan. Mukhang malaking pustahan nga ito, Tio Baldo. Si Boss Martin, nasa loob na ba? Oo, kanina ka pa nga inaantay. Wala pa naman ang kalaban, kaya pwede ka pang magpainit sa ibang mesa.
Hindi na, Tiyo. Mauupo na lang ako sa isang sulok habang inaantay ang makakalaban ko. Naupo si Joven habang humihit-hit ng sigarilyo. Maya-maya pa, may lumapit sa kanya na binata na halos kasing edaran lamang. Mukhang tensyonado ang paligid ah. Siguro malaki ang pusta ng mga maglalaro mo. Oo nga eh. Medyo dinadaga nga ako. Nakakailang stick na ako ng Yossi. Ako nga din. Hindi ko kasi kilala kung sinong makakalaban ko ngayon eh. Bigla ang natahimik si Joven nang madinig ang sinabi nito. May hinala siya na ito na ang makakalaban ng gabing yun. Kaya minabuti ni Joven na kilalanin ito. Maglalaro ka din pala. Siya nga pala, ako si Joven. Ikaw, anong pangalan mo? Maglalaro ko ngayon. Jeff pala ang pangalan ko. Ang sabi ni boss, sindikato daw yung may hawak sa kalaban ko. Ang totoo, inaantay ko nga nalapitan ako ng isa sa kanila para ilaglag yung laban eh. Nako, wag na wag mong gagawin yan. Hayaan mo silang magpustahan. Magsaya ka lang habang naglalaro. Sana ganun lang kadali yun, no? Nandito na pala si boss. Sige, maghahanda na ako ha. Sige, panonoorin ko na lang yung laro mo. Maya-maya pa, lumapit na si Arnie kay Joven. Ayos ka din eh, no? Nakikipag-usap ka pa talaga sa kalaban? Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw naman, tamang hinala ka eh. Malay ko ba naman na yun yung makakalaban ko? Siguraduhin mo lang na hindi ka nakipagkasundo doon sa taong yun. Talagang malilintikan ka kay Papa. Sige na, pumunta ka na doon at magsisimula na ang laban. Matapos makipag-usap, tumayo na sa upuan si Joven. Naglakad ito papunta sa mesa. Dinampot ang tisa. Nakatalikod si Jeff ng mga sandaling yun, kaya hindi nito napansin ng binata. Tignan mo nga naman, napagkamalan patuloy akong nakikipagkasundo sa kalaban. Napalingon si Jeff. Nagulat nang madinig ang boses ng binata. Ikaw pala ang makakalaban ko. Ayos to. Pareho na lang nating galingan. Kalmado lamang si Jeff. Dahilan para kabahan ng bahagya si Joven. Ilang sandali pa nagsimula na ang pustahan. Kapwa nagpakiramdaman ang dalawang manlalaro. Parehong mahusay ang tira ng mga ito. Ngunit sa unang sargo, si Jeff ang nanalo. Mukhang mas magaling sa'yo yung kalaban mo ngayon, Joven ah. Ano, itutuloy pa ba natin? Nakachamba lang yun, Arnie. Babawi ako sa susunod na sargo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang iba na yung tira mo? Hindi ko alam, Arnie. Pero parang may kakaiba dyan sa kalaban ko eh. Ngayon lang kita nakitang namawis ng husto ah. Sigurado ka bang kaya mo? Tiwala lang. Hayaan nating magsalita ang tako. Ilang sandali pa. Nagsimula na ang ikalawang sargo. Kalmado pa din si Jeff. Samantalang si Joven naman, nababalisa at pilit pa ding iniisip kung ano ang meron sa kalaban. Paulit-ulit na sumasablay ang mga tira hanggang sa muling matalo sa ikalawang pagkakataon. Pare, parang pinagbibigyan mo na lang yata ako eh. Seryosohin mo naman. Hindi makapagsalita si Joven. Isang laban na lamang ang natitira. At sa oras na matalo, siguradong matatangay ng kalaban ang kanilang pusta. Siguraduhin mo, Joven, na mababawi mo ang laban.
Kahit tabla lang, hindi na maganda ang timpla ni Papa. Napatingin si Joven sa kinaroroonan ni Boss Martin. Nakita nitong iba na ang titig sa kanya ng matanda. Nagpaalam sandali ang binata para maghilamos. Huminga ng malalim at pilit binubuo ang sarili. Umayos ka, Joven. Isang sargo na lang. Kahit itabla mo na lang ang laban. Wika nito sa sarili, sabay labas ng palikuran. Muli nitong hinawakan ang tako. Tumingin kay Jeff. Nakangiti pa din ito at nananatiling kalmado. Ano pare, ituloy na natin? O sige, ituloy na. Si Joven ang sasargo ng mga sandaling yun. Tumahimik ang buong paligid. Nang pakawalan nito ang kanyang tako, maswerteng naipasok ng binata ang 9. Napahawak na lamang ng ulo si Jeff dahil hindi nito akalaing may tatablang Joven ang laban. Grabe, ang bilis ng pangyayari. Hindi ko inaasahan yun ah. Magandang laban to. Isa pa. Muli itong nilapitan ni Arnie. Isang laban na lang, Joven. Isang pagkakataon. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Hindi makapagsalita ang binata. Alam niya kung ano ang gagawin ni Boss Martin kung sakaling magkamali siya. Ngunit bago pa man tuluyang magsimula ang laban, biglang dumating ang kapulisan. Dali-daling nagpulasan ang mga tao kasama sina Boss Martin. Ngunit bago umalis si Arnie, nag-iwan ito ng banta kay Joven. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo ipinapatalo ang laban. Pakana mo ang lahat ng to. Tandaan mo, Joven, babalikan kita. Matapos ay umalis na ito. Bago pa man makapagpaliwanag ang binata, mabilis din itong nakatakas, kaya hindi nahuli ng kapulisan. Pagkarating sa tahanan, dali-dali itong sinalubong ng kapatid. O kuya, anong nangyari? Mabuti na lang at wala ka doon nang dumating yung mga pulis. Hindi ka ba kasama sa operasyon na yun, Nino? Mabuti na lang at nakalabas ako kagad. Pero yari ako kay Boss Martin ito. Hindi kuya eh, nadestino ako sa trapiko. Kaya hindi ko namalayan na mag-ooperasyon sila sa mga ilegal na pasugalan. Ano na ngayon yung plano mo? Hindi ko rin alam eh. Ang tingin ni Boss Martin, ako may kagagawa ng operasyon ng kapulisan. Siguradong gumagawa na sila ng hakbang. Delikado kung magpupunta sila dito sa bahay. Dahil baka pati kayo ni nanay, madamay. Hindi nito malaman kung ano ang gagawin. Pumasok sa isip na puntahan ng amo. Dali-daling umalis si Joven. Hindi na ito nagawang pigilan ng kapatid. Habang nasa daan, bigla itong tinumbangan ng isang sasakyan. Pinaulanan ng bala ang binata. Matapos ay umalis na ang sasakyan. Naiwang nakahandusay sa kalsada si Joven habang unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang paningin. Unti-unting nanlalamig ang katawan ng binata at habang nangyayari yon, bumalik ang lahat ng alaala sa isipan. Napagtanto ng binata na ito na ang katapusan. Nagising ang binata sa loob ng isang madilim na silid. Tanging kandila lamang ang nagsisilbing ilaw. Sinubukang igalaw ni Joven ang katawan, ngunit nakaramdam ito ng matinding sakit sa dibdib, dahilan para mapasigaw. Maya-maya pa, nagbukas ang pinto. Laking gulat ng binata nang biglang may pumasok. Nadinig nito ang pamilyar na boses ng lalaki. Mabuti naman at gising ka na. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ang buhay mo. Mabuti na lang at sa itaas ng puso ang tama mo. At puro daplis lang sa katawan. Huwag ka munang bumangon, Joven. Baka bumuka ang tahi mo sa tagiliran.
Tumatapat ito sa ilaw ng kandila. Napagtanto ni Joven na ang nagsasalita walang iba kundi ang nakalaban bago mangyari ang insidente. Jeff, anong ginagawa mo rito? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay ni Kamingo. Huwag kang magalala. Walang nakakita sa akin nang dalhin kita rito. Dali-dali itong lumabas upang tawagin ang matandang may-ari ng tahanan. Ilang sandali pa, pumasok ito sa silid. Pabuti naman at nagising ka na, iho. Nangangahulugan lamang na walang malaking pinsala sa katawan mo. Pero hindi ka pa lubusang magaling. Kaya magpahinga ka muna. Antayin mo lamang si Jeff at kumuha pa siya ng mainit na sabaw. Nasaan po ko? Sa ilang oras na po ba ako nakatulog? Anong sinasabi mong oras? 5 araw kang walang malay, iho. Magpasalamat ka at naagapan ka ni Jeff. Nagawa niyang dalhin ka rito sa bahay. 5 araw, Manong. Seryoso po ba kayo? Teka, kailangan kong umalis. Nasa panganib ang buhay ng mga kapatid ko. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Joven. Hindi ka pa magaling. Wala kang dapat alalahanin. Si Jeff na ang bahala sa mga kapatid mo. Pumirme ka muna rito. Hindi ka pwedeng makita ng mga naghahanap sa'yo. Tama si Kamingo. Kailangan mo munang magpahinga. Ako nang bahala sa nanay at mga kapatid mo. Titignan ko ang kalagayan nila. Heto, kumain ka muna. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko alam kung anong dahilan nyo para iligtas ang buhay ko. Pero malaki pa rin ang pasasalamat ko. Wala yun pare. Sa bilyar lang tayo magkalaban. Hindi ako namimersonal. Nakita kitang nakahandusay sa kalsada. Katabi ng motor mo. Kaya naman binuhat kita at dinala dito. Akala ko nga, patay ka na eh. Walang hiya talaga yung army na yan. Sila ang tumambang sa akin. Akmang ibababa na ni Joven ang paa sa higaan. Ngunit hindi nito maramdaman ang mga binte. Laking gulat ng binata. Dahil nang ilawan ito ni Jeff, tadtad ng benda, namamaga pa ang ibabang bahagi ng mga paa. Ikinalulungkot kong sabihin, pero napuruhan ng magkabila ang binti mo, Joven. Hindi ka na makakalakad pa. Hindi makapagsalita ang binata. Napakuyom na lamang ito ng kamao. Naluha. Ang mabuti pa, lumakad ka na, Jeff. Siguraduhin mong ligtas ang pamilya ni Joven. At ikaw naman, huwag kang mawala ng pag-asa dahil may hustisya. Maiwan na muna kita rito, iho. Magpahiga ka. Kamingo, alam kong may magagawa kayo para makalakad uli si Joven. Mabuti siyang tao. Napasama lang sa mga sindikato. Pero hindi halang ang kaluluwa niya. Oo, may magagawa ko. Pero ang malaking tanong, kaya ba niyang tanggapin ang magiging kapalit nun? Sa kalagayan niya ngayon, alam kong walang tatanggihan ng taong yan. Makaganti lang sa mga taong may gawa sa kanya nito. Kaya pakiusap, tulungan po ninyo si Joven. Alam mong hindi kita pwedeng tanggihan. O sige, Jeff, ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Matapos yun, lumakad na si Jeff para tignan ang pamilya ni Joven. Kinuha naman ni Kamingo ang pagkakataong yun para kausapin ang binata. Nakaupo lamang ito sa higaan nang pumasok ang matanda. Nakatitig sa binti habang nakakuyong ang mga kamao. Mga hayop sila. Pagbabayaran nila ang nangyari sa akin. Ramdam na matanda ang galit sa salita nito. Paano kung sasabihin ko sa'yo
na may paraan para makalakad kang muli. Napalingon si Joven sa sinabi ng matanda. Manong, lahat gagawin ko. Makalakad lang ulit. Sabihin niyo sa akin kung paano. Madali lang yan para sa akin. Pero may kapalit. Handa ako sa kung anumang kapalit. Makalakad lang ulit. At may paghiganti ang nangyari sa akin, Manong. Wala na akong panghihinayangan pa. Ang tanging nasa isip ko na lang kung paano ako makakiganti sa ginawa nila Arnie sa akin. Kahit pasabihin kong kaluluwa mo ang kapalit. Kagaya ng sabi ko, Manong, handa ako sa kahit anumang kapalit. Kung ganon, maghanda ka dahil gagamutin natin ang iyong mga paa. Matapos lumabas ang matanda upang kumuha ng mga kagamitan, ilang segundo lamang ang nakalipas. Muli itong pumasok ng silid na may daladalang malaking itim na libro. Teka, ano po yung dala niyo, Manong? Mga listahan ng pangalan. Isulat mo ang sayo sa bahaging ito at lagdaan mo sa pamamagitan ng iyong dugo. Ngunit siguraduhin mong buo ang iyong pasya bago ka pumirma. Maaari niyo bang ipaliwanag ang mga nakasulat dito? Hindi ko po maintindihan. Ito ay kasunduan na nagsasabing handa kang ialay ang iyong kaluluwa kapalit ng bagong mga paa. Makakalakad kang muli at muling magagawa ang iyong gusto. Kaso nga lang, lahat ng gagawin mo, iaalay mo sa kanya. Tugon ng matanda, sabay turo sa isang imahe na nakaguhit sa pinakaunang pahina ng itim na aklat. Iaalay ko ang lahat sa kanya, Manong. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Hindi. Kagaya ng sinabi ko, kung ito lang ang paraan para makalakad ako. Sige, papayag ako, Manong. Wala namang mawawala pa eh. Total sa impyerno na din naman ang bagsak ko. Tama ang naging pasyon mo, Joven. Pareho lang tayo ng kalagayan. Sa maniwala o hindi. Kagaya mo, nakipagkasundo din ako sa demonyo kapalit ng aking mga mata. Si Jeff ay nabulag nang masabugan ito ng paputok. Lumapit sa akin ng mga magulang sa pagbabakasakaling matulungan ko ang kanilang anak. Nakita ko kung gaano kadesperado si Jeff ng mga sandalin yon. Kaya hayaan. Tugon ni Kamingo habang itinuturo ang pahinang may pangalan at lagda ni Jeff. Walang mawawala, pare. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magdalawang isip. Gusto mo makaganti, hindi ba? Matagal na nag-isip si Joven. Bago nito kinuha ang kutsilyong nakaipit sa pahina ng aklat. Sinugatan ng binata ang dulo ng daliri. Ginamit ang talas ng kutsilyo bilang panulat. Isinawsaw niya ito sa dugong umaagos mula sa sugat at pinanglagda. Ngayong tapos na ang kasunduan, antayin mo ang pagsikat ng araw kinabukasan. Kusang babalik ang kakayanan mo sa paglalakad at gagaling ang mga sugat mo sa katawan. Kinabukasan, maagang nagising si Joven. Napangiti ito dahil wala na ang sakit sa dibdib. Nararamdaman na din ito ang binte. Dahan-dahang ibinaba ng binata ang mga paas sa lupa at tumayo. Ngayon, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na. Nakakalakad na ulit ako. Mas magaan kaysa sa dating pakiramdam ko. Hindi lang ang binti mo ang gumaling, Joven, kundi ang buong pagkatao mo. Halika, sumunod ka sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Joven nang tignan ito ang sarili sa salamin.
naging mas matipuno ang pangangatawan. Bahagyang humaba ang buhok. Anong nangyayari? Bakit biglang nagbago ang pangangatawan ko? Kagaya ng sinabi ko sa'yo, pare, hindi lang binti mo ang binago, kundi ang buo mong pagkatao. Gusto mong malaman kung ano pa ang nadagdag. Heto, saluhin mo. Pabalagbag na hinagis ni Jeff ang tako sa binata. Laking gulat nito dahil tila kusang kumilos ang kamay upang saluhin yun. Tara, laro tayo, 2 sargo lang. Napangiti si Jeff. Nagsimulang maglaro ang dalawa sa lumang bilyara ni Kamingo. Hindi makapaniwala ang binata dahil lalong tumalas ang kanyang sipat at mas kalkulado nito ang galaw ng mga tira. Parang magagamit ko ang bagong kakayanan to. May naisip akong paraan para makapaghiganti kina Boss Martin. Pero mag-iingat ka, pare. Tandaan mo, sa oras na simulan mo ang paggamit ng kakayanan yan, hindi ka na makakaatras. Tuloy-tuloy ka nang nakikipaglaro at pupusta sa sugal ng demonyong nakipagkasundo sa'yo. Nandito na ako, pare. Kaya wala na din akong dahilan para umatras. Anong plano mo ngayon? Babalikan ko si Boss Martin. Pagbabayaran nila ang nangyari sa akin. Naglakad ito palabas ng pinto. Nakita ang napakagandang tanawin mula sa kinatatayuan. Nandito ka sa tuktok ng burol, pare. Ito ang sikreto kong taguan. Kapag nagkakaroon ng kaguluhan sa bayan, walang makakatuntun sa'yo rito. Nasa kalagitnaan tayo ng kawalan. Nang araw din yun, nagpasyang bumaba ng bayan si Joven. Hindi naman na ito pinigilan ni Jeff. Sa halip, sinamahan pa niya ito. Siya nga pala, nung nagpunta ako sa inyo, may mga taong aali-aligid sa bahay niyo. Nakausap ko din yung kapatid mong babae. Maayos naman ang kalagayan nila. Sinabi ko na lang na huwag silang mag-alala dahil nasa mabuti kang kalagayan. Maraming salamat nga pala, pare. Pero kailangan ko pa din silang makausap. Alam kong hinahanap pa din ako ni Boss Martin. Lalo pat wala silang nakitang bangkay sa pinangyarihan. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo. Kaya siguro mas makakabuti kung umiwas ka muna sa pagpunta sa tahanan niyo. Sino? Kailangan kong makausap ang kapatid ko. Alam mo ba kung saan siya naglalagi? Tuwing hapon, nakapwesto siya sa kanto. Nagta-traffic enforcer. Doon pwede mo siyang makausap. Pagkarating ng kabisera, nag-antay ang mga ito sa lugar kung saan nakapwesto ang kapatid. Nang ilang sandali pa ay namataan na nila itong paparating. Pasimpleng lumapit si Joven kay Ino. Tinapik ito sa balikat sabay takbo. Aba, loko ka! Bumalik ka nga rito! Dali-dali namang hinabol ni Ino ang kapatid. At nang makarating ito sa malayong bahagi ng bayan, saka pa lamang huminto si Joven. Sandali lang, Ino. Ako ito. Kuya Joven, anak ng kamunti ka na kitang barilin. Alam mo ba yun? Nababaliw ka na yata eh. Kumusta ka na? Saan ka ba nanggaling? Sa ngayon, wala munang dapat makaalam ng kinaroroonan ko. Masyadong delikado. Pero huwag kayong mag-alala dahil wala namang nangyaring masama sa akin. Halata naman eh. Tignan mo nga yung katawan mo oh. Batak na batak. Ano ba naging trabaho mo? Kargador? Hindi, Ino. Mahabang paliwanagan, tol. Pero gusto kong bantayan mong mabuti si Nanay at Hana. Delikado ang buhay nila. Pero ano bang nangyari sa'yo, kuya? Bakit ka biglang nawala?
Nakita na lang yung motor mo sa daan. Tad-tad ng bala. Nanakaw ba yun? Tinampangan ako ng grupo ni Arnie dahil napagbintangan nila ako nagbigay ng impormasyon sa kapulisan tungkol sa ilegal na pasugalan. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ano, nagkamali ba ako? Oo na, tama ka na. Basta, yun lang ang feeling ko sa'yo. Huwag kang magpapahalatang alam mong nandito ako. Eh ano nga yung plano mo, kuya? Gagantihan ko sila sa pamamagitan nito. Wika ni Joven, sabay pakita sa hawak na tako. Ano yan? Tatakuin mo sila isa-isa? Ay nako, naging pulis ka lang. Humina na yung utak mo tol ah. Siyempre, gagantihan ko sila sa larong alam kong ako ang mananalo. Walang hiya. Pag nagsalita ka, para kang nagsangla ng kaluluwa sa demonyo. Kapalit ng galing sa bilyar ah. Pero teka, hindi ba mas maganda kung malaman ni Tio Baldo yung nangyari? Nakadikit pa din kasi siya kay Martin eh. Hindi niya dapat malaman. Diskumpiyado din ako sa kanya, Ino. Mas mabuting iilan lang tayong nakakaalam ng tungkol sa akin. Hindi nagtagal ang usapan. Kinakailangan na ni Inong bumalik sa pwesto. Kagad na ding umalis sa lugar ang binata. Pinuntahan si Jeff sa isang karinderya. Anong balita? Nakausap ko na si Ino at sa palagay ko, ayos na. Ikaw, kumusta ang lakad? Mamayang gabi may pasargo si Kap sa kabilang barangay. Siguradong naroon sila, Arnie. Ganun ba? Sasali tayo. Sigurado ka ba? Baka mamaya mapahamak ka na naman. Mabuko ka nung wala sa oras. Hindi yan pare. Ako nang bahala. Akmang tatayo na sana sa upuan ng binata nang bigla itong makaramdam ng panghihina ng katawan. Sandali lang pare. Parang nangihina yata ako. Biglang nanlambot ang tuhod ko. Nakalimutan kong sabihin sa'yo pare. Buti may dala ko. Heto, inumin mo. Nanlaki ang mga mata ni Joven. Inabutan ito ni Jeff ng botelyang puno ng sariwang dugo. Dugo? Bakit ko kailangang uminom ng dugo? Baka nakakalimutan mo. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa iyong katawan. At para manatili itong buhay, kailangan mong uminom ng sariwang dugo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sa tao galing yan. Medyo matawa-tawa ito. Paniguradong kakagating ni Joven ang kanyang biro. Binuksan ng binata ang bote. Ininom. Hindi nagsasalita si Jeff. Hanggang sa tuluyan itong maubos ni Joven. Hindi naman pala masama. Ayan, medyo na nung balik na ang lakas ko. Tara na, umalis na tayo rito. Biglang humagalpak ng tawa si Jeff. Paniwalang paniwala ang kaibigan sa kanyang kalokohan. Ang bilis mo talagang maniwala sa akin, Joven. Hindi totoong kailangan nating uminom ng dugo. Halaka, bilin pa naman ni Kaminggo na bilhan siya ng sariwang dugo ng baboy pang dinuguan. Inubos mo. Walang tigil sa pagduwal si Joven. Lalo pa nung malaman itong mula sa baboy ang ininom nitong dugo. Ba't sira ulo ka talaga? Wala ka sa hulog. Ang sama pa naman ng lasa. Pero masarap pa. Para kang uminom ng gatas. Kaso kulay pula. Pero pare, heto seryoso na. Dahil ito ang unang beses mong gagamitin ng bagong kakayanan mo. May madidinig ka mga boses. Huwag mo na lang pansinin. Ituon mo ang atensyon sa laro. Sanay na ako sa mga yan pare. Ako nang bahala. Matapos yon,
Lumakad na ang mga ito, papunta sa kabilang barangay. Sakto ang dating nila, dahil nagtatawag pa lamang ng lalaban ang kapitan. Oh, Jeff, mabuti naman at dumating ka. Teka, bago ba dito yung kasama mo? O mga pare, ay dayo! Oo, Kap. Medyo mahilig din sa bilyar. Gusto ko sanang sumali. Walang problema. Bukas naman para sa lahat ng palaro ko. Saka huwag kayong masyadong mag-alala. Protektado tayo ni Mayor. Kaya magpustahan kayo hanggat gusto nyo. Kahit bahay at lupa pa ang ipusta nyo. Napangiti si Jeff. Nag-antay ng mga darating pang manlalaro at pupusta. Maya-maya, nagpakita na si Arnie. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Joven, lalo na nang tumingin ito sa kanyang kinaroroonan. Ako nung unang nalaban. Tignan natin kung makikilala niya ako. Sige ba, payag ako. Pero muna ako ng tako mo. Wala na ako eh. Nabali yun ang tambangan nila ako. Iniabot naman ni Jeff ang kanyang tako. Matapos ay nagtawag na ng lalaban ang kapitan. Nagpresenta si Joven at dahil dayo ito, marami ang kumagat na lalaban sa kanya. Habang naghahanda, nakaupo lamang ang binata sa isang sulok. Maya-maya ay may nadinig itong boses. Simula na ng laban. Ibig sabihin ito, gagamitin mo na ang bago mong kakayanan. Sa wakas, isa na namang patabaing tupa. Pwede ba, Jeff? Tumahimik ka. Ang ingay mo eh. Nagtaka ang binata. Nasa kabilang bahagi ng mesa ang kaibigan, nangungulekta ng pusta. Sa isip-isip ni Joven, ito na yata yung sinasabing boses ni Jeff. Maya-maya pa, nagsimula na ang labanan. Dahil dayo pinagbigyan si Joven ng kalabang maunang sumargo. 9 balls ang laro ng mga ito. At sa unang sargo pa lang, nagawa na niyang ipasok ang 9. Bihira. Ano ba naman yan? Sa'yo pa naman ako pumusta, Elmer. Masyado ka kasing mahangin. Langit lang, nakachamba lang yan, Kap. Sa susunod, bakit tayo? Sa ikalawang laban, si Joven pa rin ang sasargo. Ngunit ipinuubaya niya ito sa kalaban. Oh, ikaw na ang sumargo. Baka sakaling matsambahan mo rin. Di patas na tayo. Pero ingat ka lang pare. Sa oras na walang pumasok, wawalisin ko ang tapete. Napangiti naman ang kalaban sa pag-aakalang nagyayabang lamang ang binata. Sinargo ni Elmer ang bola. Nagkalat ito sa mesa ngunit sa kasamaang palad, walang pumasok. Sige nga. Tignan natin kung marunong kang magwalis. Maupo ka muna at manood. Maghanda ka na din para sa susunod na set. Sunod-sunod itong ipinasok ang mga bola. Pinaglaruan pa ang 9 bago tuluyang ipasok. Hindi makapag-ingay ang mga nanonood. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Pare, hinay-hinay lang sa pagpapasikat. Napapansin ka na nila, Arnie. Yun nga yung plano pare. Ang mapansin ng grupo ni Arnie. Habang nagpapahinga, muli na naman itong nadinig ang boses. Sige lang, namnamin mo ang bagong kakayanan mo. Sa pagdating ng tamang oras, akin na ang kaluluwa mo. Oo na, Tumahimik ka na lang dyan. Ang sabi ko sa'yo, huwag mong pansinin ang nadidinig mo eh. alam ko. Pero hayaan mo na. Mabuti nga yung may nakakausap ako habang naglalaro.
Nakakabagot yung mga kalaban eh. Tumayo ito at laking gulat ni Jeff nang makita ang malademonyong aura ni Joven. Mukhang nagkamali ako ng akala kay Joven. Tuluyan ang nilamon ng paghihigante ang taong to at sigurado may mapapahamak pag nagpatuloy pa. Matapos ang 3 sunod-sunod na panalo, hindi pa din huminto si Joven hanggang si Arnie na mismo ang nakalaban nito. Tignan natin ang galing mo. 3 panalo. Hindi na masama. Hindi nagsalita si Joven. Nakatitig lang ito ng seryoso kay Arnie habang nadidinig ang boses sa isipan. Yan ba ang taong nagtangka sa buhay mo? Sige nga, tignan natin kung ano ang gagawin mo. Pakakainin kita ng tisa kapag hindi ka tumahimik. Bahagya itong nadinig ni Arnie, kaya napalingon ito kay Joven. Ano bang sinasabi mo? Pakiulit nga. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo, bata. Baka matulad ka sa kanila. Kilala kita. Anak ka ni Martin. At huwag kang mag-alala. Dahil kung ano man ang nadinig mo, hindi pananakot yon. Yan, ganyan nga. Galitin mo siya ng gusto para lumabas din ang tunay niyang kulay. Sa pagkakataong yun, nagkainitan na ang magkabilaang panig. Nagpa siya na si Jeff na awatin ang kaibigan dahil nagpatawag na ng tanod ang kapitan. Tara na pare, makakalabose tayo nito eh. Tara na, umalis na tayo rito. Wika ni Jeff, sabay hatak sa kamay ni Joven. Sumunod naman ito dahil nadinig na ang sirena ng sasakyan ng mga pulis. Dali-daling umalis sa lugar ang dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, may ibang plano si Arnie. Hinabol niya ang mga ito kasama ang ilang tauhan. Sandali lang. Parang kilala kita. Anak ng... Kung siniswerte ka nga naman, no. Buhay ka pa pala. Pero hindi na din magtatagal. Dahil ibabalik kita ulit sa pinanggalingan mong hukay. Mabuti naman at nakilala mo pa pala ako. Walang hiya ka. Ngayon pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Inilabas ng mga tauhan ni Arnie ang mga baril. Walang tigil na pinaputukan ng dalawa. Mabilis namang nagtago si Jeff. Samantalang si Joven naman, sinuong ang ulan ng bala mula sa mga kalaban. Laking gulat ni Arnie. Nakatayo pa din ang binata na tila hindi tinatabla ng bala. Teka, anong agimat ang nakuha mo? At bakit hindi ka tinatabla ng bala? Agimat? Wala akong agimat na nakuha. Sa kagustuhan kong makipagigante sa ginawa mo, nakipagsugal ako sa demonyo at ang kaluluwa mo ang itataya ko. Nanlaki ang mga mata ni Arnie sa sinabi nito. Biglang kinilabutan ang lahat ng naroon. Lalo pa nang tumawa si Joven. Iba ang boses na lumalabas sa bibig. Napagtanto ni Jeff na talagang nasakop na ito ng demonyo. Bago pa man mas lumala ang sitwasyon at mapahamak si Arnie, hinarangan na ito ni Joven. Pare, maghunos dili ka. Tandaan mo ang sinabi ko. Sa oras na isugal mo ang kaluluwa mo, wala nang bawian. Ang taya, taya. Uulitin ko din ang sasabihin ko sa'yo. Wala akong planong umatras. Malaki ang pagkakasala sa akin ng taong ito at kailangan niya yung pagbayaran. Binigyan kita ng pagkakataon para mabigyan katarungan ng nangyari sa'yo. Pero hindi sa ganitong paraan, Joven.
tuluyang kang nagpakain sa demonyong nasa loob mo. Napalingon si Jeff. Nakahinga ng maluwag nang makita ang matandang si Kamingo. Hindi ba't kayo ang nagkaloob sa akin ng kapangyarihang to? Bakit ngayon pinipigilan niyo ko? Hindi yan ang gusto kong mangyari. Oo, hinayaan kitang makipagkasundo sa demonyo sa paniniwalang isa kang mabuting tao. Pero mukhang nagkamali ako. Mahina ka dahil nagpapadala ka sa galit mo at hinayaan mong lamunin ka ng demonyong nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo. Habang nag-uusap ang mga ito, nagtangka namang tumakas si Arnie sa pag-aakalang makakaligtas ito kay Joven. At saan ka naman sa palagay mo pupunta? Hindi pa ako tapos sa'yo. Wika nito habang inuunat ang kamay na parang sinasakal si Arnie mula sa malayo. Napahawak naman sa leeg ang kalaban. Nahirapan ito sa paghinga. Dali-dali namang hinugot na matanda ang latigo mula sa likod nito. Inihampas sa kamay ni Joven. Ako ang nagbigay sa'yo. Ako lang din ang maaaring bumawi. Wika ng matanda habang inihila si Joven palapit sa kanya. Bitawan mo ko, tanda. Sa oras na makawala ko rito, papatayin kitang hukluban ka. Patuloy pa din itong hinihila ng matanda hanggang sa makalapit na ito sa kinatatayuan. Dali-daling niyakap ni Jeff ang kaibigan. Idinantay naman ni Kamingo ang kanyang palad sa noo nito. Habang nag-uusal ng mga dasal, dinukot din ng matanda ang itim na libro. Binuksan sa pahina kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Napasigaw si Joven. Kitang-kita ni Jeff ang unti-unting paglabas ng itim na aura sa bunganga ng kaibigan. Maya-maya pa, nawalan na ito ng malay at tuluyang natumba. Hindi ko inakalang aabot ako sa ganito. Di sa hinagap, hindi ko inaasahang lalamunin siya na matinding galit. Ako din ang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Pasensya ka na, Joven. Nagkamali ako. Akala ko ba wala nang bawian sa oras na maibigay mo ang kaluluwa mo sa demonyo? Para sa inyo. Pero para sa akin, kayang-kaya ko silang ibalik sa aklat na ito at basagin ang kontrata. Maya-maya pa, nagising muli si Joven. Hawak-hawak ang mga binte. Muling napilay ang binata at nagbalik ang pangangatawan sa dati. Teka, ano pong nangyari? Bakit hindi na ako makalakad? Yun ay dahil sa binawi ko na ang kasunduan mo sa demonyo. Nagkabali ako nang ipinagkatiwala ko sa iyo ang ganong klaseng kapangyarihan. Nagpadala ka ng lubusan sa galit mo. Pinagkatiwalaan kita dahil ang buong akala ko, patas ka kung humusga. Pasensya ka na, Joven. Ako ang dapat sisihin sa umpisa pa lang. Hindi ko alam, Manong. Pero tama ka. Siguro nga mas mabuting hindi na ako nakipagkasundo sa demonyo. Lalo ko lamang dinagdagan ang kasalanan ko. Patawarin niyo din ako, Manong. Umiiyak ang binata. Pilit itinatayo ang sarili nang biglang may umakay sa kanya sa magkabilaang balikat. Kuya, hindi ba sinabi ko sa'yo? Ako naman, ngayon na ang pagkakataong yun. Makakabawi na din ako sa'yo. Sa wakas. Ako din, kuya. Ilang buwan na lang gagraduate na ako at magiging guro po. Nandito lang kami para sa'yo. Wika ng mga kapatid. Inaresto ng kapulisan sina Arnie at Boss Martin dahil sa pagtatangka sa buhay ng binata at pagtatago ng mga ilegal na armas. Maliban pa sa grupo ni Martin,
May ilan pang ilegal na pasugalan at sabungan pang naipasara ang grupo ni Ino sa tulong naman ni Joven at Jeff. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni Camingo matapos ang pagtulong sa kapulisan. Basta na lamang naglaho ang mga ito. Maging si Joven, hindi na muling nakita ang kaibigan. Tuluyan ang nabuwag ang sindikato nito. Nasa wata ang ilang pasugalan sa bayan. Nagsilbi ding testigo si Joven sa krimen na ginawa ng mga ito. Kaya hindi siya kinasuhan. Ipinagamot ng mga kapatid ang binte. At sa kasamaang palad, kinailangan itong ipaputol dahil nagkanda durug-durug na ang mga buto. Dahil sa naging karanasan ng binata, tuluyan itong napako sa silyang digulong. Ngunit hindi nito napigilan ang hilig sa larong bilyar. Nagsilbing aral para sa kanya ang mga naganap. Ang inakala niyang malaking pribilehiyo, naging dahilan pa ng pagdurusa. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, hindi namang kinakitaan ng kawalang pag-asa ang binata. Pinilit nitong ipakita sa iba na kahit may kapansanan na ito, hindi ito naging hadlang para magawa niya ang mga bagay na kinahiligan. Ito ay ang pagbibilyar. Sa tulong ng mga kapatid, nagpatayo ng sariling bilyaran sina Joven. Ito ang nagsilbing hanap buhay ng binata. Sa kasalukuyan, nakatayo pa din ang bilyarang ito sa bayan. Marami ang parokyanong nagpupunta dahil bukod sa napakalawak at malamig na lugar, marami ang mahuhusay na nagpupunta doon para makipagtagisa ng galing. Taon-taon ay nagsasagawa ng tournament si Joven bilang pagkilala sa kahusayan ng mga manlalarong Pilipino, lalo na ang mga kabataang nahihilig sa larong ito. Ginagabayan ito ng binata upang magamit ang husay sa tama at malayo sa masamang bisyo at lalo na sa sugal. Sa katunayan, dalawa sa mga batang naging mag-aaral ni Joven, kasalukuyang kampiyon sa ilang patimpalak ng bilyar sa ibang bansa. Patuloy lamang itong dumarami dahil sa inspirasyong ipinapakita nito sa mga kabataan. Hindi hadlang ang kapansanan para maabot ang pangarap. Kung titignan si Joven, sasabihin mong pangkaraniwang tao lamang at hindi nakaranas ng matinding dagok sa buhay, lalo na kapag nakahawak ito ng tako. Bagaman iika-ika sa paglalakad, gamit ang mga artipisyal na paa, makikita mong palagi itong nakangiti habang sumasargo. Lahat ng ito ay dahil kay Joven at sa kanyang sugal, kapalit ng kaluluwa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.